ang Pasko mo pag bida ka. Mas masaya ang Pasko mo pag bida ka. Mas masaya ang Pasko mo pag radyo bidang radyo mo. Mas masaya ang Pasko mo pag bida ka. Maligayang Pasko mga bida! Bidang radyo mo, mas masaya ang Pasko mo pag masaya ang Pasko mo pag bida ka. Mas masaya ang Pasko mo pag bida ka. Mas masaya ang Pasko mo pag radyo bidang radyo mo. Mas masaya ang Pasko mo pag na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS-AM Radyo Bida, Cotabato City, DXOM-AM Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Ngayon pong araw ng Sabado, December 6, 2025. Araw ng Sabado, December 6.
Mapiamapitan sa kanilangon sa mga pakatunog mga pagalitan sa Maguindanao. Assalamualaikum, ako yung Kabangsamoro Jeff Mendez at your service. Assalamualaikum at magandang umaga rin, Kabangsamoro. Ako naman po, si Jida Lokman at your service. Napapakinggan po tayo ng live sa DXMS AM Radyo Bida, 882 po yun sa inyong mga AM radio dial. Ganun din sa DXOL Happy FM 92.7, DXJC 92.1 Voice FM at Gabay FM 97.7. So AM or FM, no problem. Naririnig niyo po kami sa both mga bands na yan, no? Wala pong problema kung ano po ang kaya niyong i-monitor sa inyong mga bahay. At syempre, no, napapanood din tayo sa live, no, sa ating mga Facebook pages, no, dito sa MSSD Regional and Provincial Branches. And of course, sa Facebook page din ng DXMS Radio Bida, DXOL Happy FM at DXJC 92.1 Voice FM. Naka-live stream din po tayo sa mga Facebook pages ng Bangsamoro Media Productions at Bangsamoro Multimedia Network. At syempre, no, naririnig din tayo sa Tawi-Tawi sa pamamagitan ng ating partner radio station doon na Radyo Suara 99.1 DXSL Sunlight FM. Marayaw Adlaw, Tawi-Tawi. Marayaw Adlaw. Yes, at moving forward, mapapakinggan na rin tayo sa ating iba pang mga probinsya dahil we'll be expanding this radio program moving forward. Correct. And of course, bukas po yung mga hotline numbers natin. At ito po ang ating hotline number, 0962. Bago po ito kaya po i-save nyo na po ito sa inyong mga phone book. 0962-230-9967. 0962-230-9967. Pwede po kayong mag-chat dyan at pwede rin po kayong mag-message sa ating Facebook Messenger. Official Facebook page po natin, Ministry of Social Services and Development. Open po tayo palagi, no? 24/7 para tanggapin po yung mga comments, suggestions, or kung may mga gusto po kayong i-clarify or isumbong, yan, i-text nyo po yan sa 0962-230-9967. At naging posible ang programang ito sa pamumuno at pagsisikap ng aming butihing MSSD Minister, Attorney Raisa De Julio, na Deputy Floor Leader din ng Bangsamoro Parliament. Greetings muna tayo. Magandang morning sa mga nakikinig sa atin. And of course, good morning sa ating mga top fans, sharers, and doon po sa mga talagang nagpapadala sa atin ng mga comments, messages, and yung mga reactions po nila sa mga post po natin. City Johara, magandang morning sa iyo. Hasmin Dunding, Aljomar Rahim, Norma Nuruddin, and of course, Baitan Balbin, magandang morning. At good morning din kay Norman Pau Daud, Maricris P. Espina, Satria Nakan, Norhata Shekadatu, Bea M. Balabagan. Good morning din, nanonood today ang ating kaibigan mula sa Zamboanga Satellite Office ng MSD. Shout out kay Insan, Indali, Adil, at shout out rin kay Ate Cha, kay M. At syempre hindi to nililipas. Shout out ko rin pala yung mga riders dyan, sina Kuya Weng at Kuya Lito dyan sa Urban, sa may Virgo Subdivision. Good morning sa inyo, guys. Yan, and of course, congratulations sa mga winners po ng ating Sabado Panalo last Saturday. Congratulations po sa inyo, Nanalo po kayo ng 300 peso worth of GCash. Iba dyan, load, kung gusto po ninyo ng load. And yun, babanggitin natin ito yung mga winners natin. Congratulations to Ahmad Yusuf of Cotabato City and Namra Gilmo ng Maguindanao del Norte. Congratulations sa inyo. And sino pa, Jiday, ang panalo? Sila nga pa, sina Ilayda Alonto ng Lanao del Sur. Ayun, si Norsida Salindao ng Maguindanao del Sur. Congratulations, guys. Sana all may 300 peso worth of GCash. Pero pwede silang manalo today. Yes. Magagawin nyo lang po makinig para po matuto kayo and sagutin po ninyo ang mga katanungan natin mamaya-maya ng konti. 4 po yan. Bawat katanungan na tama ang sagot nyo, 300 peso worth of GCash po ang inyong matatanggap. At ang pinakamabilis at pinakatama ang sagot ay yun po ang mananalo ng 300 peso worth of GCash. Bawal po ang mga MSSD employees kahit ano po ang inyong status. Pero pwede silang pwede yung mga kapatid nila, mag-advise, mga kapamilya, pwede kayo kaibigan mag-coach. niya. I-coach niyo yung mga kapamilya ninyo, kapitbahay ninyo, sabihin niyo makinig sa atin. I-share niyo na po itong ating Facebook Live. Share na po. Dahil ang isa po sa mga requisitos or requirement para po manalo kayo ay
dapat pag binisita namin yung inyong wall, dapat nakashare Yes. itong ating Facebook Live ngayong morning na ito. Ayan. So, tama ang sagot dapat. Mabilis na sumagot. At dapat pag-check namin ang inyong profile na andun at nakashare po itong ating Facebook Live. Ha? Yes. Dapat po tandaan ninyo yan. Alright. Ano ba pag-uusapan natin ngayon, Jiday? Alright, so dahil nasa ika-12th day na tayo today, no, sa pag-observe natin ng 18-day campaign to end VOW or Violence Against Women dito sa Bangsamoro region at sa buong Pilipinas, which is nagsimula ito noong November 25 na magtatapos na ngayong December 12. Pag-uusapan natin today kung ano nga ba ang violence against women, ano yung mga uri at karahasan na nangyayari laban sa kababaihan at saan ba pwedeng magsumbong. Bakit ba inuulit-ulit natin itong ating pinag-uusapan? Bakit ba lagi nating nakafocus tayo, no? Bakit meron tayong pinupunto? Bakit pinag-uusapan yung tungkol sa karapatan ng mga kababaihan? Bakit pinag-uusapan yung kung paano protektahan ang mga kababaihan? Ano ba ang mga batas, no, ng Pilipinas at batas na Bangsamoro na nag-uugnay dito sa ginagawa nating aktibidad na ito, lalo na doon sa 18-day campaign against violence against women and children. Siyempre, dahil pinapalakas ng MSSD ang kampanya laban sa pang-aabuso, no? At siyempre, ini-empower natin yung mga kababaihan dahil sa kabila ng mga interventions na to, meron pa rin mga nangyayari, mga pang-aabuso na napapanood natin sa television, napapakinggan natin sa mga balita, di ba? So, we want to maximize or spread awareness when it comes to the reporting mechanism na paano ba at saan pwede magsumbong. At ang tanong, yun ang tanong nila. Gusto naming sumali dyan, sir at ma'am. Gusto naming makiisa dyan sa campaign, no? At gusto naming labanan din ang karahasan at pang-aabuso sa mga kababaihan. Pero paano ba kami magpa-participate? Paano ba kami makakatulong, no? At sino-sino ba ang aming pwedeng lapitan? Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. At kasama po natin si Ma'am Bay Fahar Muhammad RSW, Social Welfare Officer 1, mula po yan sa Women's Welfare Program ng Ministry of Social Services and Development. And of course, siya po ang gagabay sa atin kaugnay po sa pagsusumbong at paghingi po ng tulong hinggil sa usapin ng mga pang-aabuso at karahasan laban sa mga kababaihan. Magandang morning po sa inyo, Ma'am Bay, and Fajar. welcome. Ayan. Bay Fajar. Yes. And welcome po sa Bangsamoro muna, MSSD at your service. Bumati po muna kayo, Ma'am. Ayan, Bismillahirrahmanirrahim. Lapit po sa mic, ma'am. Warahmatullahi wabarakatuhu. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, Sir Jeff, Ma'am Good Jed, morning. Ma'am Jids. Morning. And also kay Ma'am Jevi, no? Magandang umaga po. I'm sure nakikinig po siya. Salamat po sa pag-imbita, no, sa pangalawang beses na imbitahan po tayo dito sa tanggapan, no. Nais ko rin pong batiin ang lahat ng mga kababaihan na nakikinig at nanonood po ngayon at sana po ay makatulong ang pag-uusap na ito na maitaguyod palalo, no, ang karapatan at proteksyon laban or para po sa mga kababaihan. Yun. Simulan natin agad, Ma'am. Ano ba itong pinag-uusapan sinasabi at laging binabanggit na violence against women? At ano ba yung mga batas na gumagabay dito or sumasaklaw dito, batas ng Pilipinas at batas ng Bangsamoro? Apo. So, bago ko po simulan, no, yung ating pag-uusapan ngayon, yung Republic Act 9262, no, na tinatawag nating Anti-Violence Against Women and Their Children. Sundan ko po muna yung nabanggit kanina ni Ma'am Jiday regarding doon po sa 18-day campaign to end VOW na nasinimulan po natin noong November 25 at magtatapos po ngayong December 12. Actually po itong originally po na 2003 pa po sinimulan itong 18-day campaign na ito, pero nagsimula siyang 16 days, no? Parang ano lang, no? Itlog, no? 16 days po muna siya. Dahil nung November 25 ay ginagawa po yung ating International Day for Elimination of Violence Against Women. Kaya po tayo nagki-kick off ng November 25 and December 10 po, kaya sa 16 days before, ay dahil ginugunita natin yung International Human Rights Day, no? So, pero ngayon po, nung 2004,
kung saan po ay nagkaroon ng Republic Act 9262 ay naging 18 days na po siya dahil December 12 ay ginagawa naman po yung International Day Against Trafficking and the signing of anniversary of the UN Protocol Prevent. So pasukin po natin yung 9262, no, na ito po ay batas ng Pilipinas na kung saan nagbibigay ng proteksyon laban sa mga karahasan, no, sa mga kababaihan at kanilang mga anak, no. Ito po, ang layunin nito ay protektahan ng mga kababaihan sa pang-aabuso ng kanilang mga intimate partners. So, sino po yung pwedeng posible, no, na gumawa ng pang-aabuso, no? Hindi po, ito po ay may relasyon, pwedeng asawa, pwedeng former asawa, no, or may relasyon lang sila dahil meron silang anak. So lahat po 'yun ay pasok sa posibleng gumawa ng karahasan at poproteksyonan ng batas na ito. At ang mga biktima po, tulad ng nabanggit natin kanina, no, tulad ng offender, ito rin po ay pwede yung asawa, dating asawa, karelasyon o babaeng may anak sa offender. Tapos meron pong apat na uri ng karahasan ito, no. Nabanggit po babanggitin po natin yung una, yung physical, sexual, psychological and economic abuse, no. Itong physical, ito yung sikat pag sinabing vowsy, pag merong nakitang bugbog, merong nakitang bruises, no, sa katawan. Okay, vowsy ako Kasi yung easily noticeable, napapansin ka agad yan. Opo. At pangalawa naman po itong sexual, no, sexual violence. Itong sexual violence naman po even sa mag-asawa meron pong sexual violence, no, at yung tinatawag nating marital rape, no, kasi pag hindi po pwede ang babae, halimbawa may dinadamdam, may sakit, or even the menstruation, no, na hindi po talaga pwede, pag pinilit po yan ay pwede pong pasok na pasok po yun sa sexual violence. And Hindi sa sexual violence, hindi lang pinag-uusapan diyan yung may penetration, yes, of kahit course. kahit walang penetration, kahit yung attempt. Yes yan po. ay violence na din yan. Yes po. At yung pangatlo naman po itong psychological violence, ito ay madalas hindi napapansin, no? At ang epekto nito grabe, pero unti-unti itong pinapatay yung ating mga victim survivor, no. Hindi yan nare-realize dahil nga sabi ko nga, Sir Jeff, no, hangga't hindi pa nakikita yung mga pasa, sinasabi walang violence. Pero itong psychological violence po, pwedeng mag-create nung tinatawag natin na battered woman syndrome, no. Ano po ito siya? Ito yung mas bago, no, na hinahanap-hanap ng biktima na pag hindi siya sinasaktan, ay hindi na siguro ako mahal ng asawa ko. Hindi na ito ang asawa ko. So may mga ganong instances, no. At the same time, parang normal, no, nagiging normalized na po yung sitwasyon na pag sinasabihan siyang, sorry po, pansitabi po sa mga nakikinig, no, na bobo ka, ang pangit mo, yung mga ganong pamamahiya, no, na narinig sa publiko. And even kahit kayo lang dalawa na nagkakaroon ng epekto doon sa psychological or mental health nung babae, for example, pasok na pasok po yung psychological violence. And lastly, yung economic violence po, no. Ito ay madalas na isa sa mga kailangan na malaman ng mga kapwa nating kababaihan na ang economic violence po, no, pag hindi ko po sure, no, kahit sa Islamic po, no, pera ng babae, pera ng lalaki, pera ng babae pa rin, no. Ganon yung status ng financial natin within the family. Pero ang nangyayari po, hindi ka na nga bibigyan, no, tapos magpakanda kuba-kuba ka pa dahil tutulong ka sa paghahanap buhay, tapos kasalanan mo pa pag walang naiahain sa hapagkainan, no, dahil bibigyan ka ng budget na kulang, tapos sasaktan ka dahil baka binili ito sa ganitong bagay. So nagko-cause din siya ng violence. So isa din po sa economic violence yung halimbawa ikaw ay merong kapasidad na magtrabaho at gawin yung gusto mong career, no, pero pinipigilan ka. Isa rin po yan sa grounds ng economic violence. So yun po yung apat na uri ng karahasan na pasok po sa 9262: physical violence, sexual violence, psychological violence, economic violence. At hindi po kailangan na lahat yan ay maranasan mo para protektahan ka ng batas na to. Kahit isa lang po dyan, vowsing na po yun. Pero dito sa atin, sa Bangsamoro region, ay medyo difficult, no, to determine and establish itong ganitong uri ng karahasan. That's why it's very, very challenging for the Bangsamoro. Because meron tayong kultura na sinusunod. Like for example, pagka sinasabing economic, meron naman kasi sa atin sa Islam na yung pera talaga ng babae, pera ng babae.
Oh, ganun. Pero pera ng lalaki, pera ng pamilya. Ganun yun. So, halimbawa naman sa psychological and sa sexual, most of the time, kahit may mga nangyayaring alam natin na medyo violation sa karapatan ng mga kababaihan, pero nasa-settle doon sa traditionally, no, sa kultura, base sa kultura na ating paano niyo po piniface yung mga ganong klaseng difficulties, ma'am, at ano po ang ginagawa ni MSSD para po naman encourage people na mali ito yung tama. Okay po. Yan yung unang tanong mo, Sir Jeff, no bago tayo nagsimula, na bakit ba paulit-ulit at hindi tayo tumitigil na pinag-uusapan ang bagay na ito. Dahil isa po sa mga dahilan kung bakit actually ang 9262 21 years na po in the making. Correct. Pero bakit at meron pa rin, parang nagsisimula pa rin tayo sa pakikibaka, paglaban sa karahasan laban sa mga kababaihan. At isa po dyan ang dahilan yung kultura, tradisyon na meron tayo, culture of silence, na para bagang kapag ka nagsumbong ako, nakakahiya na malaman ng mga tao na ako ay inabuso. Siyempre naman po, asawa mo yan. Parang ikaw pa yung mali. Pagka tayo sa mga liblib na lugar, parang ikaw pa yung mali pag ikaw yung nagsalita. Unang nangako sa'yo na mamahalin ka, lahat, bibigyan ka ng protection, pero siya pa yung unang nanakit sa atin. So, yun yung isa yun sa mga challenge natin, yung kultura na meron tayo, culture of silence, pero ang MSSD po, hindi po tumitigil yan. Nabanggit na rin po natin ito ng paulit-ulit, yung mga ginagawa nating empowerment session, pinapalakas natin na talagang malaman nila ang karapatan na meron sila, at higit sa lahat, kapag merong mga pang-aabusong nangyayari within the community or sa kanila sa loob mismo ng bahay, alam nila dapat saan magsumbong. May baseline data na po ba tayo? Did we make a survey or consultation doon sa mga liblib na mga lugar sa Bangsamoro just to, have a picture of saan na ba tayo banda pagdating sa informing the public about this, informing the women of the Bangsamoro about their rights, tungkol sa kanilang mga karapatan at kung ano yung mga dapat at hindi dapat ginagawa sa kanila. May mga ganun na po ba tayong pagsasagawa ng aktibidad? Opo, si MSSD, especially po sa Women's Welfare Program, meron tayong mga modules na ginagamit, 10 modules yon. At isa sa modules doon yung karapatan ng mga kababaihan. So, pinapalakas po natin yung orientasyon regarding sa kanilang karapatan. At ito po pinagmamalaki namin, hindi lang po kami ang nauubusan ng laway, ng boses, dahil mismo yung ating mga women volunteers ay sila din po ay nagbibigay ng orientasyon dahil ang kanilang physical na katayuan, sila yung nagsasalita, ibang dating yun sa kapwa nila kababaihan na, meron palang mga kababaihan na nakakaalam na ito pala dapat ang para sa amin. And what's good about this, Juday, dahil sa MSSD ay talagang nag-exert ng effort na buuhin yung mga women's group and women's organization. I think meron ng tinatawag na babae. Yes. Para magtutulungan. This is a network of women, empowered women na nagtutulungan sa bawat isa at pinapalakas palalo yung kampanyang ito para naman sa kanilang mga kapwa kababaihan doon sa kanilang mga lugar. And that's a very, very good accomplishment dito sa Bangsamoro region. Tayo lang yung may ganyan pa so far. Yes, so ngayon kasamang Jeff, naalala ko lang din during the Women's Month celebration din na-witness ko kasi pumunta ako sa field. Talagang yung mga community, yung babae is actually a community-based organization, During the Women's Month celebration, nakita mo talaga grabe nila ka-active. Yes. At tapos sila na rin din yung nagsusumbungan at yung president nila, yung leader nila sa group, pag nakita niyang medyo takot yung kasama niya, siya yung nag-speak on behalf ng kanyang mga kamiyembro, which is nakakatuwa dahil kumbaga ito yung isa or kasama sa mga hakbang ng MSSD when it comes to women empowerment. Ngayon na napag-usapan natin kasama ng Jeff yung mga different kinds of karahasan So ano ba yung pwede nilang gawin, Ma'am Bay Fajar? Ano yung mga aksyon, yung mga pwedeng solusyon po dito sa mga kinds of violence? Kasi bago yun, ano bang gusto natin talaga wakasan, Kasi para klaro lang, ano gusto natin wakasan? Gusto natin wakasan yung kultura na yung mga batang kababaihan pinapakasal sa mga kung sino-sino lang na mga kakilala. Tapos minsan mga magulang pa mismo yung nagdadala doon sa mga
pasukin mo na itong anak ko, ganyan, doon sa kwarto, puntahan mo na doon sa bahay namin, which is a violation of their rights, no, of women, lalo na doon sa mga kababaihan pa. So, hindi lang yan siya tabu, labag sa batas ng Pilipinas, kundi yan din po ay hindi maganda para sa physical, para sa sa kalusugan ng mga kababaihan, lalo na ng mga kabataan. So, gusto nating i-end yun. Gusto natin i-end din yung kultura na walang say ang mga babae. No? Gusto nating baguhin yung kultura na walang say ang mga babae. And I'm very, very happy to note that in the Bangsamoro region, we were given, women are given the chance to lead. No? We have a former governor dati sa Maguindanao, which is a leader. May mga parliament members na mahuhusay ng mga kababaihan. At mga ministers. At din, mga no? ministers na mahuhusay ng mga Yes. kababaihan. And that is a very, very good development. It also, simply goes to say na we're moving forward. Paunti-unti man, malayo pa man, pero malayo na rin. Yes. May mga steps na nagawa. Sige. Yun. Ano yung mga remedyo, ma'am? Paano ba natin ginagawa yung protect? Kasi kanina pa natin pinag-usapan yung pagpoprotekta, protection. Pero paano? Ano ba yung mga remedyo dyan? Anong ginagawa po natin? Itong batas na ito, itong 9262, no, isa na binibigay nito ay pagbabawal sa pagbabanta, no? Kasi ito yung medyo problema natin pag nagsumbong ka ay mas ite-threaten ka pa, no, yung security mo. Pero Bawal yung threat o pagbabanta po threat. Bawal po yun, no? At bawal at kailangan po yung offender, yung ating perpetrator ay kailangan umalis doon sa tirahan mismo. Hindi yung biktima ang aalis sa bahay. Dapat ang mapaalis ay yung offender. Pangatlo po ay dapat ay pag-utos na yung may sala, yun na po, no? Meron tayong mga different protection na binibigay dyan, no? Restrain, no? Ma-restrain yung mga tao na Meron tayong- offender. Yes po. Meron tayong tinatawag na Barangay Protection Order, Temporary Protection Order, at Permanent Protection Order. Yung Barangay Protection Order naman po ay ini-issue yan sa barangay, kaya meron tayong mga VAUSI desk officers. At ang saklaw nito ay 15 days na hindi ka pwedeng lapitan ng offender. Habang dinidinig yung kaso mo, habang nasumbong ka. Pinaproseso. Opo. At itong TPO naman po, itong Temporary Protection Order, ay ang naggagawad naman po, binibigay po ito ng korte. Temporary lang po ito dahil 30 days lang po yung saklaw nito. At ito naman pong PPO o Permanent Protection Order, ang korte din po ang nagbibigay nito after nung hearing, nung pagdinig, no, nung kaso. At permanent po ito, ibig sabihin, ang korte lang po pwedeng magsabi kung ito ay okay na, puputulin na natin, or hindi na, or hindi pa. So, korte lang po pwedeng magsasabi niyan. Ito po, Sir Jeff, na gusto ko pong bigyan ng emphasis ito. Itong madalas kasi na nagagamit itong Barangay Protection Order na 15 days lang. And then, madalas ang ginagawa, after 15 days, nagre-renew sila. So, kukuha ulit sila ng BPO. Wala naman pong sinabi sa batas na bawal yon. Pero kung tayo po ay po ulit-ulit nang humihingi ng Barangay Protection Order, ay mag-isip na po tayo, baka hindi na po yun tamang remedyo. Opo, remedyo. Kasi ibig sabihin ay kailangan na po talaga nating wakasan, kailangan na natin mag-file ang kaso, at kailangan na po talagang mapanagot ang may sala. I-elevate nyo na po yan from barangay. Pag hindi pa rin yan, hindi pa rin gagana, hindi pa rin siya epektibo, mag-TPO na kayo. Kung hindi pa rin talaga, kung ayaw nyo na talaga siya makita, lumayo ka TPO na, na. wag mo na kaming guluhin. Lubayan mo na kami. So permanent protection na 'yon, no? Hindi na po talaga siya pwedeng lumapit sa inyo. Ayan. So, 'yun, pagpapalayo sa biktima, doon sa mga bata, ma'am, custody nila, paano po yan pinag-uusapan? And then yun, paano po hihingin yung tulong yung suportang hindi pala tulong yan, suportang pinansyal. Halimbawa talagang, okay, temporary ay permanent na itong protection order na hiningi ko. Ayoko na makasama yung asawa ko. Kahit kailan. Maghihiwalay na kami, pero habang pinaproseso yan, paano po sila pakakahingi ng tulong para po makahingi ng tulong suportang pinansyal o financial support, and yung custody ng mga bata, paano po pinag-uusapan niyo? Automatic po yun. Ang custody ng mga bata ay mapupunta sa victim survivor. Hindi po pwede ibigay yun sa perpetrator. Kung nagawa niya pong saktan ang kanyang asawa,
higit sa lahat, pwedeng maging at risk na rin po yung mga bata. Kaya nga yung 9262 and their children. Kasi once na nakaranas po ng violence yung nanay, apektado po lahat ng mga bata. At yung panghuli po na yung financial, matic po yun. Automatic po yun kahit may kaso ka, ang batas na ito ay mag-oobliga na kailangan ay patuloy pa rin yung tulong pinansyal o yung obligasyon mo bilang isang tatay ng mga bata. Pwede ba mag-request ang halimbawa yung tatay ng mga bata na ng visiting rights kapag ka po siya yung offender, pag kinasuhan siya, inireklamo siya ng pang-aabuso, pananakit at iba-ibang klaseng abuse sa kanyang asawa. So pwede ba siyang mag-request na nagagrant ba siya ng visiting rights para sa mga bata or na-award ba sa kanya 'yan? Kung titingnan po natin kung ang titingnan po natin yung violence, yung risk na pwedeng mangyari, at saka pag minoproseso po natin yung effect nun sa mga bata. So kung sa tingin po natin na hindi nakakatulong yung visiting nun, makita nila yung tatay nila na kasi traumatic pa yung experience. Traumatic. So madalas po ay hindi po natin yun inaalaw. Anyway, judge yung nag-ano yan kasi nilalagay naman yan sa court, sa korte naman pinag-uusapan yan. Pero may recommendation Opo, si social worker. Oo, may recommendation. Kung sinabi ng social worker, right now hindi pa pwede dahil sariwa pa yung sakit na dinanas and then everything. So, siguro, hindi kayo mag-grant ng So, ang pinakamagandang gawin is alamin sa mga tatay dyan, asawa, alamin po ninyo yung mga karapatan ng inyong mga asawa at mga karapatan ng mga kababaihan para hindi po kayo tumahak sa ganyang landas. Napakahirap po ng sitwasyon na yan. Hindi mo makikita yung sa isang pagkakamali po sa pananakit na physical or emotional at pag nagreklamo po mga misis ninyo, sisirain po ninyo yung pamilya ninyo because of that abuse. Nakala mo dahil lalaki ka kaya mo nang gawin. Because men have mentality of that. That kind of mentality na asawa ka lang Padre di pamilya ko, I can do whatever I want because I own you. Excuse me po, but you don't own anybody. Yes. Kahit pa po asawa ninyo yan. Meron po silang ginagarantiya po ng batas yung kanilang mga karapatan. So yan po ang pinaka-importanting dapat ninyong malaman. Nag-a-agree sa atin si Ma'am Faida. Ayan. Good luck daw, sabi ni Ma'am Faida. Tingin muna natin yung mga guest, tuloy. Ang ating mga commentors at mga viewers natin sa comment sections. Di ko daw na-take note ang number, sabi ni Ma'am Saad. Mamaya babanggitin namin ulit yan kung saan kayo makapag-text sa atin. Ayan, Ma'am Faida, sabi niya, go, 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 jar. Power daw. Okay. Dito naman nagpapa-shoutout din BK Kara, mashallah by Fajar Muhammad. Watching with us today din si Attorney Lizelle Mones, ang aming Chief of Staff. Hello po, Ma'am Attorney Lizelle. And a comment here from the Chief of the Planning and Development Division. Salam mga kabangsa, watching from SPDA from Jamal Makapudi Ali. Yeah. And Deputy Minister din, hello po. Yeah, she's also watching. Hi ma'am, Ustadja Nuraini Tan Lim, good morning po. Morning. And Sir DJ, good morning din po. Sir Director General Attorney Muhammad Muqtada Estrella. Monitoring na rin sa atin si Minister. Ayun, good morning po, Ma'am Minister Raisa. Hello. Good morning din kay Sir Saad at kay Sir Hamid Saga. Ayun. Okay, ito na po ang ating Sabado Panalo question. First two questions po. Ready na po ba kayo? Ito first two questions natin. Please, i-ready nyo na po ang mga sarili ninyo para sa mga tanong na ito. Sumagot po kayo ng tama at dapat pinakamabilis po ang pagsagot ninyo. Question number 1. Ano po yung batas? Ang hinahanap natin, Republic Act. Number na lang ilagay nyo. Ano po yung batas na nagpaparusa sa karahasan laban sa kababaihan at kanilang mga anak? Ano po yung batas na nagpaparusa sa karahasan laban sa kababaihan at kanilang mga anak? Ilagay nyo po yung buo. Republic Act ano? RA what? Okay. Question number 2. Okay, for the question number 2, ayun, comment 2 muna para yung mahirapan yung pag-screen. Comment 2 muna. Number 2 tayo. Number 2 na to ha. Ito, enumeration. Isa-isa ang sagot ha. Question number 1. Wag yung 1, 2. Walang mananalo kayo sa inyo. Question number 1, sasagot kayo. Question number 1. Question number 2 ulit. Question number 2. Bawat isang comment ay isang lang answer. Huwag kalimutan ilagay ang pangalan at inyong address, no? At ang inyong tamang sagot. Question number, pangalan,
pangalan, address, and tamang sagot. Okay. Alright, so for the question number 2, ito enumeration. Ayun, enumeration siya. Okay, ibigay ang 4 na uri ng karahasan sa kababaihan. Ayun. Ibigay ang 4 na uri ng karahasan sa kababaihan. Alright. Ayan na, na-post na natin yan kanina. Na-flash yun siya sa screen. Na-flash yun sa screen. Sana ay alam niyo yan. Pwede niyo pong i-google ulit kung nakalimutan niyo. Alright, magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo. MSSD BARM at your service. Mahalagang bigyang pansin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Huwag nating kalimutan na minsan sila ay naging mahalagang bahagi rin ng ating lipunan. Wala tayo ngayon kung hindi sila nagsikap at naghanda noon. Kaya nararapat lang na sila ay ating mahalin, pansinin at asikasuhin. May iba't ibang programa ang pamahalaan para kay lolo at lola para makatulong sa kanilang makaagapay sa kasalukuyang panahon. Tiyakin natin na napapakinabangan nila ang mga programang ito bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Siya si Farida, 9 taong gulang, may pasa sa braso, sugat sa paa at kalmot sa mukha. Kailangan niyang kumita. Kung hindi ay bugbog ang sasapitin niya. Ama! Tama na po! Ayaw ko na po! Maawa na po kayo! Nasasaktan na po ako! May kilala ba kayong bata na sinasapit ang parehong sitwasyon? Kumilos. Magsumbong sa VAUC Desk Officer sa inyong barangay o di kaya tumawag sa hotline number 0906-178-410. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bata man ay may karapatan din. Ako si Toray, 8 years old. Alam niyo ba na meron tayong mga karapatan bilang mga bata? Karapatan ng bawat batang Pilipino na maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Karapatan din natin na magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa atin. Manirahan sa payapa at tahimik na lugar at magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Karapatan din ng mga batang gaya natin na mabigyan ng sapat na edukasyon, mapaunlad ang ating kakayahan, habang nabibigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Karapatan natin na mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan, maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sarili nating mga pananaw. Ikaw, alam mo bang iyong mga karapatan? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. MSSD para sa Bangsamoro. 8:42 in the morning, Kabangsamoro. Nagbabalik po ang Bangsamoro muna, MSSD at your service. Kasama niya pa rin po ako, Jeff Mendez. At narito pa rin po ako, Juday Lokman. At bago tayo magpatuloy at balikan yung ating bisita, Jids, ay mag-update muna tayo. MSSD Updates. Mga kabataan po mula sa iba't ibang mga probinsya sa Bangsamoro Region lumahok daw sa First Bangsamoro Children's Congress dito sa Cotabato City. May detalye para sa atin si Joan Bagbanwa. Jo, go ahead. MSSD para sa Bangsamoro. Malay po at magandang araw mga Kabangsamoro. Boses, kaligtasan at karapatan. Yan ang sentro ng Bangsamoro Children's Congress 2025 na ginanap noong November 26 to 28 sa Alnor Hotel and Convention Center dito sa Cotabato City. Pinangungunahan ng Regional Subcommittee for the Welfare of Children o RSCWC sa pamumuno ng Ministry of Social Services and Development o MSSD, katuwang ang UNICEF, MILG at CWC, nagtipon ang 30 batang delegado mula sa iba't ibang lalawigan ng BARM upang maging kinatawan sa iba't ibang sektor ng kabataan.
Bahagi ng pagdiriwang ng Bangsamoro Children's Month, ang Kongreso ay may temang Protect Childhood, Defend Their Rights, Invest in Their Future na nakatuon sa pagbibigay ng mas malakas na boses sa kabataan upang maipahayag ang kanilang mga karanasan at paninindigan sa mga isyung nakakaapekto sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Sa 3 araw na pagdaraos ng Kongreso, sumailalim ang mga batang delegado sa sunod-sunod na orientation tungkol sa iba't ibang mahalagang paksa gaya ng Child Safeguarding and Protection Policy, United Nations Convention on the Rights of the Child and Child Rights, Climate Action, Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o OSAE, Child Sexual Abuse or Exploitation Material o CSAM, Salient Features ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 at ang BARM Child Protection and Gender-Based Violence o CPGBV Referral Pathway. Bilang bahagi ng kanilang pag-aaral at pagsusuri, lumahok ang mga bata sa serye ng workshop na nagbigay daan upang mas malalim nilang maunawaan ang mga issue sa kanilang paligid. Kabilang dito ang situational analysis, paggawa ng diorama o community model na naglalarawan ng hinahangad nilang child-friendly community at ang thermoscale prioritization of issues kung saan tinukoy nila kung aling mga suliranin ang dapat unahin. Bahagi rin ito ang pagbuo ng 3H framework na head, heart, and hand na tumutulong upang malinaw na makita kung sino ang makatutulong, bakit ito dapat pagtuunan at paano sila mismo maaaring kumilos para makatulong sa paglutas ng mga ito. Isa sa mga pangunahing tampok ng Kongreso ang pagbuo ng manifesto na naglalaman ng mga rekomendasyon ng mga bata sa larangan ng child protection, online safety, health, education, climate action at pagpapatatag ng mga sistemang nagtataguyod ng kapakanan ng kabataan sa BARM. Ipinresenta nila ang manifesto sa mga opisyal ng pamahalaan na nagpahayag ng suporta at pagkilala sa kanilang mahalagang ambag. Bilang pagtatapos, nagsagawa rin ng eleksyon para sa bagong child representative ng RSCWC para sa 2026 to 2028 kung saan itinanghal si Al-Jihad Yaman bilang susunod na kinatawan ng boses ng kabataan sa rehiyon. At yan ang ating update sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team. Ako si Joanne Magbanwa ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. MSSD Updates. Kamakalan din, Jids, ay nailunsad na itong Digital Protection Pathways. Ito pong BARM iProtect Case Management System. Kamakailan lang meron na yan. At syempre, katuwang po niyan ang MSSD, ng MSSD, ang UNFPA at UNIFIL Women. And alam mo ba, Jids, na kamakailan lang din, ay tumanggap din ng mga mobile units para sa birth registration. Yes, kahapon yan. Kahapon yan. Kwentuhan mo naman kami konti anong nangyari dun. So yun ang kahapon ay officially ay tinurn over yung 5 vehicles, mobile birth registration vehicles na dinonate ng Japan government through the UNHCR. At itong mga mobile birth registration vehicles na to ay gagamitin ng provincial operations offices. Meron ding separate din na dinistribute na para sa mga PLGUs solely for the purpose of conducting itong mobile birth registration sa mga malalayong komunidad dahil ito ay bahagi ng kampanya na universal birth registration. Importante po kasi ang pagkakaroon ng birth certificate. At alam naman sa Bangsamoro region, medyo challenging yung pagkakaroon, pagsesecure ng birth certificate. Yes, at ito ay part din ng advocacy ng MSSD actually na mabigyan ng legal identities ang mga walang birth registration to make them to have them these opportunities ba na to access itong mga education, itong mga basic services na to. At magkaroon talaga ng pagkakakilanlan, identification. Kasi basic requirement. Oo, basic requirement and for your identity as a citizen in the Bangsamoro and in the Philippines. MSSD Updates. 8:48, balikan natin ating bisita, G-Heads. Kasama pa rin po natin mga kabangsamoro si Ma'am Bai Fahar Mohammed RSW from the Women's Welfare Program ng MSSD. Puntahan na po natin yung ating iniwan kanina. Sino po ba yung maaaring magsampa ng kaso, no? Siyempre, ang biktima pwede magsampa ng kaso, pero sino, halimbawa, takot si biktima, ayaw niya, ayoko na ng maraming gulo. Pero ikaw gusto mo magsumbong. Pero ikaw gusto mo talaga na, hindi, kailangan we have to put an end to this abuse, no? Para hindi na maulit sa iba pang mga kababaihan. Paano po? Sino po ang pwede mag-file dyan?
Again po, ang Republic Act 9262 is considered as public crime, no? So, ang tanong kanina, kung hindi kaya or ayaw na magsampa ng kaso ng biktima, dahil ito ay public crime, pwede po pwede po mag-file ng kaso ang mga magulang o ang mga tagapangalaga, ibig sabihin ay guardians, mga malalapit na kamag-anak, or even us, mga social worker, ang MSSD, or ang LGU mismo, police, PNP, meron tayong WCPD na tinatawag, punong barangay or kagawad, mga abogado or counselor, or kung meron pong at least dalawa na concerned citizen na merong full knowledge doon sa pang-aabuso. So pwede po yun, walang kawala. Again, public crime po ito, at wag po tayong ma-enclose doon sa kultura na lang na meron tayo or takot tayo, culture of silence. Matakot po tayo dahil public crime, marami po ang pwede at allowed na mag-file ng kaso. At ulitin lang natin, medyo mahabang proseso yung pagpapaghahai ng kaso. Kaya po naman, meron tayong mga protection order. So ulitin natin yun. Pwede po kayo sa barangay, that's called Barangay Protection Orders. Yun po ang first step ninyo para po naman lumayo sa inyo yung offender. Ayaw nyo na makasama sa bahay ninyo yung mister mo na nang-aabuso sa iyo. Magsabi po kayo sa barangay at magbibigay po ang barangay ng Barangay Protection Order habang pinoproseso yung kaso. Medyo mahaba po kasi yung process ng pagkakaso eh. At kung hindi pa rin po siya, wala pa natagam, sa Bisaya pa, pwede po kayong mag-file po na talaga ng Temporary Protection Order. Nasa korte po yan. Temporary lang po yan. Pwede po yung bawiin, Pero ito pong final, ang final po na protection order ay itong Permanent Protection Order. Hindi na po talaga siya makakalapit sa inyo. Ginagawa din po yan ng korte. Habang ginagawa pa po yung proseso ng pag-iimbestiga at pagkatapos po ng investigasyon, pagka meron na pong hatol, yung korte ay bibigyan po kayo ng Permanent Protection Order. So yun po yung mga different types of protection order na pwede nyo pong i-avail sa barangay ninyo at sa korte, na pwede po ninyo yan hingin, i-request. Sige, ano po yung mga parusa naman doon sa mga offender, ma'am? Yes. Unang-una, ang violation of anti-VAUSI, pwede po itong makulong hanggang 1 buwan or habang buhay, depende po yun sa sasabihin ng korte, at depende rin po yun sa laki nung violence or pang-aabuso na ginawa. And also yung sinasabi nating BPO kanina, pag binviolate po ito, ay pwede pong makulong ng 30 days, And also yung ating TPO or PPO, pag violate nyo po, hindi nyo po sinunod yun, ay pwede po kayong makontempt na sa court, pwedeng paglabag sa kautusan ng korte, makukulong din po tayo dyan. Eto naman, ma'am, ang tanong. Lalaki lang ba ang pwedeng parusahan under the law? Kapag pinag-uusapan po yung VAW, Violence Against Women, dapat bang offender lalaki lang o pwede pong kapwa babae din? Yes, maraming salamat, Sir Jeff. Parang nakalimutan natin yon. Kung ang victim survivor po ay babae lamang at yung mga anak niya, si offender po ay hindi nalilimit sa mga lalaki lamang. Dahil meron tayong tinatawag na same-sex relationship, Pwedeng babae sa babae na may relasyon, at hindi po kayo ligtas sa batas na ito kapag kayo po ay gumawa ng violence, against dun sa inyong partner. Pasok na pasok po ang 9262. Ay, ibig sabihin po ni ma'am, pag tomboy po kayo, may partner po kayo ng babae, at kayo po yung nanakit doon sa partner nyo na babae, kayo rin po ay pwedeng parusahan base doon sa batas po ng Violence Against Women. Pinoprotektahan po din kasi ng babae kahit na po against na kapwa babae nakarelasyon. Paano pagkapatid? Saklaw po ba yan? Pagka magkapatid na babae, tapos in-offend mo yung, sinaktan mo yung kapatid mo na babae, kasama yung mga anak niya. Kasama po yun. Halimbawa po, may senaryo tayo, ang nananakit na tatay ay tinotolerate ng magulang, for example, or kapatid, kasama po yan na makakasuhan sa batas. Ang dami natin natutunan ngayon, ha? Pwede din po pala sila maging accessory. Yes. Kapag nakikita nyo naman, pero sasabihin nyo, okay lang yan, ganun talaga mag-asawa. Wrong ulit, ha? Maling notion yon. Paano naman po, kasi may mga nag-message sa atin bakit puro babae nila? Paano pag yung wife na naman nag-abuso doon sa
kanilang mga husband. Battered husband. Paano Oo, yun? sila yung nang-aabuso physically, emotionally, at wala nang iniwan sa husband. Kinukuha lahat ng sahod, hindi man lang binibigyan si husband. Ano po mangyayari? Opo. Yung kaso na yan ay hindi na po pasok sa 9262. Oo. So labas na po yan siya sa... Pero pwede pa rin magkaso. Pwede pa rin po dahil meron tayong karapatan na pangtao, no? Bilang isang lalaki or babae, hindi po limitado yun. So may revised penal code dyan po kayo pwedeng saklaw dyan sa reklamo ninyo. Pero right now, ang focus po natin ay violence against women. So mga babae po yung mga biktima. Okay. Referral pathways tayo. Paano po sila magsusumbong? Kanino po sila dapat magsumbong? At ano po yung mga serbisyong matatanggap nila from the different agencies na pwede nilang pagsumbungan? Apo. So, ito po yung, ito na-launch na rin po natin at I think 3 years na natin to kinakascade, no, sa mga community. Itong Child Protection and Gender-Based Violence BARM Referral Pathway. Ito ay isang mekanismo, no, na kung saan ay makikita kung ano yung mga klase ng pang-aabuso na under sa child protection issues at gender-based violence. Kasama po dyan yung VAUSI at makikita din po doon kung saan tayo pwedeng mag-report. No? Originally, dati po itong kanino magre-report marami nakalagay, no? Pero ngayon po sa enhanced na CPGBB referral pathway, 4 na lang po ang natitira. Sige, gawin natin 2 minutes, ma'am. Apo, 5 minutes more. Itong 4 na ito po ay ito yung mga nakamandato na magre-responde po talaga sa mga base sa pangangailangan ng ating mga victim survivor. Nangunguna po dyan yung MSWO natin or yung mga social workers na meron tayo sa MSSD. At pangalawa po, yung WCPD po, sa PNP naman po yun. No? Hindi lahat ng nasa kapulisan ay pwedeng mag-respond, no, doon sa Correct. GBB cases natin. Merong lamesa para sa women and children. Opo. Doon po kayo lumapit. Separate kwarto po talaga yan. Doon pag-uusapan lahat. Pangatlo po ay yung pwede po sa hospital, no? Kasi may mga cases tayo na sa hospital natin nakukuha. Yung tinatawag nating Women and Children Protection Unit na kung saan ito yung MDT po ito, na multidisciplinary team, meron ng put up na trained physician, sariling physician ang hahawak sa iyo, magdadiagnose sa iyo, may social worker, may PNP din po. Andun na po lahat yung pangangailangan. One-stop shop po siya. Ibig sabihin, pag napunta po kayo sa hospital, lahat ng pangangailangan niyo ay maibibigay na po. At pang-apat po, hindi po natin tinatanggal, no, yung importansya ng VAUSI desk officers na yun naman po nasa mga barangay po yun, no. Dahil sila po yung alam natin na first responder kasi na sila yung nandun sa community. Pero ang sa kanila po ay linking lang po, no? Pag nag-report, i-connect po kayo doon sa kung saan po yung mas accessible. Yung 4 po na nabanggit na yon ay hindi po kailangan lahat perfect. Dapat magsumbong ka sa 4 na yon. Kahit saan po doon na accessible para sa iyo, may kung saan pinakamalapit ka, doon ka po may pumunta. trust ka. For example, pag nagsumbong po kayo, gagalaw na po yung ating kaso. At pwede po kayong i-assist yan sa security po ninyo, medical concerns po ninyo, kung kayo po ay physically, meron mga may sinuntok o may mga physical conditions o medical conditions. Psychosocial kung medyo na-trauma, no? Pwede po din yan matulungan. At kung gustong lumipat at ayaw talagang gustong makalayo muna doon sa kung saan naroon ng offender, although sinabi natin kanina dapat ang offender lumalis. Pero pag hindi, pwede silang manuluyan sa center. Meron pong bahay tuluyan, no? At bahay kanlungan. And pwede pong legal, no? Kung finally nag-decide ka na magkaso, tutulungan ka rin po at gagabayan ka po ng MSSD at iba pang mga partner agencies. Okay, ma'am, final message po niyo sa ating mga audience. Ayan po, muli po, no, maraming salamat again sa pag-imbita, no. Hayaan niyo po akong bigyan ng paalala lahat ng mga kababaihan na nanonood or nakikinig sa ating programa, kung kayo man po ay dumaan or dumadaan pa sa anumang mukha ng karahasan, nais kong malaman niyo po na hindi po kayo nag-iisa. Huwag po kayong matakot. Nandito po kami. Naway maging daan po ito na panayam na maging mas ligtas at makatarungan espasyo para sa lahat. Maraming salamat po. Wabillahi taufiq walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maraming salamat. Bye, Fahar. Fajar ba? Fajar. By Fajar Muhammad RSW from the Women's Welfare Program ng Ministry of Social Services and Development. Thank you so much, ma'am. We appreciate your presence and hopefully po marami pa tayong pagkakataon na magka-usap, no? Ang hingil po dito sa ating usapin. Ayan, Jids, question number 3 na tayo. Ay, before we proceed po, no, sa ating question number 3, again, just a reminder, no, sa pagsagot po na ito yung template po natin, yung question number,
yung answer, and then yung full name, and then yung address. But, again, we need to make sure also na meron po kayong share badge. Yung share badge po, makukuha nyo po yan pag nag-share po, pag sinare nyo po itong ating Facebook Live. Kapag hindi po kayo nag-share, wala pong share badge doon sa inyong pangalan katabi. Katabi po na pangalan. Katabi pangalan po ninyo, may share badge po yan. Kaya po malalaman namin kung kayo po ay sharer or hindi. So yung buong sharer po ang mananalo. Kahit na po tama ang sagot nyo at kayo pinakamabilis. Pero pag wala po kayong share badge, hindi po kayo mananalo. Alright, our third question. Ano po yung tatlong uri ng protection order na emphasize po natin kanina yon? Ano po yung tatlong uri ng protection orders na pwede po ninyong i-avail kapag kayo po ay biktima ng pang-aabuso, no? Ano po yung tatlong protection orders? That's question number 3. And question number 4. Ayun, sa question number 4 naman, ano ang tawag sa koordinadong sistema sa Bangsamoro para sa mga victim survivor ng child protection at gender-based violence upang makakuha ng agarang tulong at suporta. Okay? Again, ano ang tawag sa koordinadong sistema sa Bangsamoro para sa mga victim survivor ng child protection and gender-based violence upang makakuha ng agarang tulong at suporta? So, sagutin po niyo yung 4 questions na yan para po manalo kayo ng 300 peso worth of GCash. Kita ko yung mga sagot nila dito sa comment section sa live. May mga enumeration, may mga abbreviation. Hindi na namin kayo mabati lahat dahil wala na po talaga tayong sapat na panahon para i-accommodate. Pero magandang morning po sa lahat ng mga nakinig at nanood, and thank you for participating. And Jade, sige, go ahead. Ayan, nagtapos na naman ng isang oras at napaka makabuluhang topic kayong araw. At sa mga karagdagang pangtanong at dagdag na paglilinaw, mag-chat lamang sa Facebook or Messenger ng MSSD o di kaya ay mag-text sa ating hotline number 0962-230-9967. Ito po si Juday Lucman. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro! Sa ngalan po naman ng buong hanay ng Information Communications Division ng Ministry of Social Services and Development at mga partners natin, of course, Notre Dame Broadcasting Corporation, Carl Daniel, IT specialist po natin, and maraming salamat sa ating mga partner technicians, Robert Sisiban and Jeff Lungake. Thank you. Ako po si Jeff Mendez. Hanggang sa susunod pong Sabado at magkakarinigan ulit tayo sa isa pa pong makabuluhang topic, usapin hinggil po sa mga mahalagang isyong pinag-uusapan sa ating lipunan. Maraming salamat po at magandang umaga sa lahat. See you all next Saturday dito lamang sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service.